Georgina's POV. Tatlong malakas na pagkatok sa pinto, ang nakapagpatigil sa masayang pag-uusap ni Georgina, at ng kanyang dating manager. Hindi may kakaila na nakaramdam ng kaba ang dalaga, nang lingunin niya ang pinto, kung saan nanggagaling ang mga katok. She's nervous. Bakit hindi? Naaalala pa rin niya ang ginawa sa kanya ni Roland, noong isang araw. Tatayo na sana si Nestle, nang hawakan ni Georgina ang wrist niya, na para bang sinasabi niyang huwag pansinin ang katok sa pinto. Sa pag-aakalang baka si Roland iyon, nag-goosebumps ito sa kanya. Hey, don't worry, titingnan ko lang. Kung si Roland yan, hindi ko bubuksan ang pinto. Bumuntong hininga si Georgina, at binitawan ang kanyang palso. Ilang segundong katahimikan ang namayani sa loob ng unit ni Nestle, hanggang sa narinig niya ang pagbukas ng pinto. Mr. President, ano pong ginagawa niyo rito? Dahil sa narinig na yon ni Georgina, ay napatayo siya sa sofang kinauupuan. Nawala agad ang kaba, na kanina pa niya nararamdaman, nang makita ng dalawang mata niya na asawa niya iyon. Lumapit siya sa asawa, at mahigpit itong hinagkan. Parang bulang nawala lahat ng takot na mayroon siya, nang yakapin siya pabalik ni Jackson. Gustong-gusto niyang magsumbong at umiyak sa lalaking minamahal, ngunit mas pinangunahan siya ng takot, na baka hindi siya maintindihan ng asawa, kaya naman mas pinili niya na lang na huwag nang magsalita, at kimkimin ang lahat ng nangyari. Ganyan mo ba talaga ako kamis? Natatawang tanong ni Jackson. Yes, I missed you so much. They were about to kiss, when Nestle faked a cough, kaya naman nabaling sa kanya ang atensyon ng mag-asawa. Oo na-miss niyo na yung isa't isa ng sobra, pero pwede ba? Huwag naman kayong maghalikan sa harap ko. Single ako for your information, respeto naman. Bitter na nga ako, baka mas lalo pa akong maging bitter dahil sa mga pinaggagawa nyo. Inirapan niya ang dalawa, bago dumiretso sa kusina. Mr. President, gusto mo ba ng merienda? Sandwich, juice. Sigaw ng dalaga mula sa kusina. Just call me Jackson, Nestle. Juice will do, thank you, he answered before heading towards the sofa. Kumusta naman ang pagbisita mo sa White House? Pagsisimula ni Georgina ng usapan. Inilagay ni Jackson ang mga hibla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang kaliwang tainga. Napakahusay ng unang ginang ng Estados Unidos, na nais makilala ka, wife. Ako, she asked while pointing herself with that shocked expression. Malamang, ikaw ang asawa ko, di ba? He asked back. Napatigil sila pag-uusap, nang pabagsak na inilipag ni Nestle ang isang tray, na may lamang juice at sandwich. Pag itong unit ko lang nilanggam, dahil sa kaswitan yung dalawa, pagbubuhulan ko talaga kayo. Nagmamarchang umalis ito, at pumasok sa kwarto. Close the door when you leave, matutulog lang ako, pahabol na sigaw nito, bago sinara ang pinto ng kwarto. You want some? Masarap. Pag-aalok ni Georgina sa asawa, habang sarap na sarap sa sandwich na kinakain. Natigilan siya, nang inilapit ni Jackson ang kanyang mukha, at walang paabong kumagat sa sandwich niya, dahilan para magtama ang mga lobby nila. Yeah, you're right, masarap nga, makahulugang tura ng asawa niya, habang may nakakalokong ngiti, sa mga lobby. Hokage ka talaga, no? Iyong mga moves mong anggas ka nakakakilig. Halos ibulong na lang niya ang mga huling kataga ng kanyang sinabi. Wait, I'll get some tissue. Kumalat na kasi sa lobby ko itong spread ng sandwich. She was about to stand up, when Jackson pulled her, dahilan para mapaupo siya sa lap nito. Hayaan mong panasan ko yang mga kumalat sa lobby mo, mapang-akit niyang bulong. Kahit na wala pang ginagawang kahit ano ang asawa niya, ramdam niya ang biglang pag-init ng katawan nito. Hinawakan ni Jackson ang mukha niya, nakatingin ito sa mga mata niya. Isang halik sa tangking ilong ang ginawad ni Jackson sa asawa, bago ito hinalikan sa lobby, habang dinidilaan ang kumalat sa labi nito. She groaned when their kiss became wilder, his hand starts roaming around her body touching her legs and thighs. Marahan ni Jackson na inihiga ang asawa sa sofa, bago niya ito kinubabawan. As much as he missed her, and badly want to make love with her right now. Ikanawit niya ang kamay sa batok ni Jackson, at mas hinayla ito palapit sa kanya, bago marahang hinalikan ang labi ng asawa.
She encircled her legs on his waists. She can now feel her husband's erected body down there. As much as possible, ayaw niyang gumawa ng kahit na anong ingay, dahil nasa kabilang kwarto lang ang kaibigan, at maari itong magising. Don, napahawak na lang siya sa parte ng leeg niya, na hinahalikan ng asawa kanina. Sigurado siyang nag-iwan yon ng hikis. Hahalikan na sana siya ulit nito, nang pigilan niya ito, kaya napakunot ang noo ng asawa. Doon tayo sa isang kwarto, baka biglang lumabas si Ate Neslie, at makita tayo rito, nakakahiya naman. He stands up, and carry her bridal style. Habang walang patid ang kanilang paghahalikan, ginagamit ni Jackson ang paa niya, para isara ang pinto, dahil abala ang mga kamay nila sa ginagawa nila. Maingat ni Jackson itong inihiga sa kama. Hinubad muna ang polong suot, bago muling kinubabawan ng asawa. Sinimulan ni Jackson, na tanggalin ang isa niyang damit ng isa. Pareho silang nakasuot ngayon ng kanilang birth suit. At tuluyang inangkin ni Jackson ang asawa. I love you. I love you more, wife. Isang katahimikan ang namutawi sa kwarto, bago sila tuluyang nakatulog, dahil na rin pagod na dulot ng ginawa nilang pag-iisa. Mrs. President, inaantok na binalingan ko si Lieutenant Suarez, nang pa-imple niya akong bulungan. Please, alam kong pagod ka, pero pigilin mo ang sarili mong matulog. Nakakahiya po sa mga makakapansin, huminto siya sandali, at tumingin sa mga tao, bago tumingin muli sa akin. May point naman siya doon, pero di na talaga kaya ng katawang lupa ko, ang dami ng ganap sa buhay ko. Sunod-sunod ang mga charity events na pinupuntahan ko, take note daang milya ang binabiyahe ko araw-araw. Hindi na nga ako halos nakakatulog, pakiramdam ko back to normal ako. It feels like I have my celebrity life back. Pa-imple kong kinuha ang aking cellphone, at napangiti na parang nawala lahat ng pagod ko, nang makita ko ang picture namin ni Jackson na wallpaper ko sa cellphone. May appointment pa ba tayo pagkatapos nito? Pagtatanong ko, ibinalik ko na ang cellphone sa maliit kong bag. I sighed and smiled. Kung nahihirapan ako ng ganito, malamang tripleng pagod at stress ang kay Jackson. I haven't seen him for 3 days now, lagi kaming nagkakasalisihan. Pag-uwi ko ay nakaalis na si Jackson, at pag-uwi naman niya, ay ako naman ang may kailangang gawin. Wala na tayong appointment after this, Madam, you're free to go home, sagot ni Lieutenant Suarez pagkarinig nito. Hindi ko maiwasang mapangiti mula. Yes, after 10 years, makakauwi na ako, makakapagpahinga na ako, at higit sa lahat makikita ko na ulit ang asawa ko. I know it's kinda rude, that someone's talking in front and then here, I am not paying my attention to her. Masyado na kasing preoccupied ang utak ko. How about you, Mrs. Segovia? Unti-unting nawala ang mumunting ngiti ko, nang marinig ang pagtawag sa apelyido ko. Alam ko na ako yun, wala naman na kasing ibang Mrs. Segovia dito. Ha! Iyan na lang ang nasambit ko. Nakakahiya. Looks like the president's wife isn't paying attention, sambit ng isa sa mga babaeng kamiting ko. How dare that human being, naipahiya ako. Well, hindi siya magiging si Leila Dries, kung di niya babwaistan ang buhay ko. They were talking about plans for the next charity event, Madam, bulong ni Lieutenant Suarez, na nakaupo sa kaliwa ko. I have to gather myself, and put it into pieces. Hindi pwedeng napapahiya na lang ako lagi, sa harap ng matandang hakluban nato. Tumikim muna ako bago tumayo, at naglakad papunta sa unahan. Dahil doon, nakuha ko ang pansin ng lahat. Since we're talking about our next charity event, this time, mas kailangan nating mag-focus sa kalusugan ng mga bata. Huminto ako, at tumingin sa kanila. What do you mean? Singit na tanong ni Leila, nagawa na namin yun dati, kaya walang kwenta yon, she added. Napabuntong hininga ako at ngumiti sa kanya ng sarcastic. Let me finish my presentation, before you give your opinion, since I don't give about that anyway. I rolled my eyes on her, at nakita kong ganun din ang ginawa niya. As I was saying, halos lahat ng bata sa Pilipinas, ay may problema sa ngipin.
Alam naman natin na natural, nang mahilig sa matatamis na pagkain ng mga Pinoy, lalo na ang kabataan. Malaki ang maitutulong ng pagsasagawa ng dental mission. Tuturuan natin sila, kung paano ba ang tamang pag-aalaga sa mga ngipin nila. Sa proyektong ito, makakain pa rin ang mga batang iyon, ng kanilang paboritong matamis, ngunit hindi na nila kailangang harapin ang sakit na dulot nito sa bandang huli. Dahil kaya na nilang alagaan ang kanilang mga ngipin, at sa pamamagitan nito, ay mapapawi nila ang pagod ng kanilang magulang. Halos lahat sila tahimik, at nagkakatinginan lang, nang matapos ako sa pag-explain. I agree with that, Mrs. President. Ako rin, that's a brilliant idea. Yes, gusto ko ang punto mo. I smiled triumphantly, nang magtama ang mga mata namin ni Leila. Where's the President? I asked one of his security personnel, right after I stepped inside the palace. Nasa opisina niya pa po. Thank you. Ngumiti ako at tumalikod. Aalis na sana ako, pero kausap niya yung bagong secretary niya, dagdag niya. Secretary, bakit nasaan na si Secretary Santos? Wala ako sa posisyon para sagutin ang tanong mo, madam, nakatungong sagot niya sakin. Nakakapagtaka naman, bakit kaya bigla niya nalang pinalitan si Sec. Santos? Siya ay nagtatrabaho sa kanya, mula noong si Jackson ay senador pa lamang. Sabi nga ng iba, na mas malaki pa ang posibilidad na magpalit siya ng asawa ng walang dahilan, kaysa palitan nito ang kanyang secretary. Ano ang kahulugan nito? Kumatok ako ng isang beses, bago binuksan ang pinto ng opisina ni Jackson. Babe, nakangiting lumapit si Jackson sakin, at inakbayan ako. Babe, totoo ba? Tinanggal mo si Secretary Santos bilang iyong sekretarya. Anong nangyari? Diretsyong tanong ko sa kanya. I know ang lalaking ito, ay hindi gagawa ng ganoong bagay ng walang kabuluhan mahabang kwento. Mamaya ko na lang sasabihin sa'yo, sa ngayon gusto kong makilala mo ang bago kong sekretarya, na si Mr. Roland Breeze. Halos magpantig ang tainga ko, nang marinig ko ang pangalan na yun. Could it be that? Oh God! Nice to meet you, Mrs. President. Nakangiting inilihad ni Roland ang kamay niya. I was too shocked para makipagkamay sa kanya, at wala rin akong balak, not after what he did. Paano mo siya naging secretary? Buong pagtatakang tanong ko. I wasn't expecting that kind of reaction, babe, he's qualified so he got the job. Natatawang sagot ni Jackson, nang biglang tumunog ang telepono niya. Finally, he called, iiwan muna kita dito, kailangan ko lang sagutin ang tawag na ito. Bago pa man ako makapagsalita, para tutulan ang ideya na iiwan niya ako rito, kasama si Roland ay nakaalis na si Jackson. Dahan-dahan kong nilingon si Roland, na prenteng nakaupo ako sa couch. Model siya, kaya paano siya napunta dito? Roland, hindi mo ba talaga ako titigilan? Don't you dare do something. Ako na ang nagsasabi sa'yo, you can't have me. Easy sweetie. Tumayo siya, at marahang lumakad papunta sakin. Hoy! Stop right there. Isang nakakainis na hagikak, ang lumabas sa mapupulang lobby nito, may nakakatawa ba? I rolled my eyes, and was about to walk away, when he grabbed my wrist. Nakaagad ko rin namang binawi. Let me go. I'm sorry for everything, Georgina. Sorry sa nagawa ko sa'yo, I swear wala akong planong sirain ang kasal niyo ni Presidente. I just want this job, that's all, he uttered. Roland looks apologetic and sincere. You sure? I asked. Tumango lang siya bilang sagot. Friends? He asked. Muli niyang inilahad ang kamay niya. Friends? Nakangiting inabot ko naman ang kamay niya. Humingi siya ng tawad, at sa tingin ko ay sinadya niya iyon, kaya bakit hindi ko siya patawarin? After all, tao lang naman kami, nakakagawa ng pagkakamali. Binitawan niya na ang kamay ko, sakto naman sa pagbukas ng pinto, at pagpasok ni Jackson mula roon. Babe, anong nangyari? Bakit ka nagpalit ng sekretarya? Biglaan naman, sabi ko. I heard him sighed, and his expression became serious. Gone was the playful Jackson, this is his other side. I trust Secretary Santos, more than I trust myself, but he betrayed me. Noong nakaraang buwan, parang may sumasabotahe sa akin,
kaya sinimulan kong gawin ang aking pagsisiyasat, at nagtagumpay akong mahanap kung sino ang traidor, ngunit hindi ko inaasahan na siya iyon. Ramdam ko ang galit na dumadaloy sa kanya sa mga oras na ito, at sa totoo lang, natatakot ako sa kanya ngayon. Normal lang na magalit, naramdaman ko. Hindi lang ako galit, Georgina, ginaisang ni Santos ang halimaw sa akin. Hoy, Jackson, hindi ka halimaw, okay? Pinaharap niya ako sa kanya, tingnan mo ang aking mga mata, at ngayon sabihin mo sa akin, na hindi ako halimaw. You're not a monster. Galit ka lang, babe, at kahit halimaw ka, tulad ng ginawa ni Belle, mamahalin pa rin kita, hanggang sa makita mo yun. Prinsipe na nagtatago sa halimaw na iyon na parang hitsura. Kung tawagin mo ang iyong sarili na Mars, ang Diyos ng digmaan, magiging iyo ako Venus. Kung ikaw ay parang apoy, ako ang magiging tubig, na magpapakalma sa iyong kabaliwan. Mahal kita, babe. Hindi ko alam, na maaga ka na palang nagigising, Georgina. Kamantek ko nang mabitawan, ang hawak kong mangkok, dahil sa biglang pagsulpot ni Roland sa kusina. Pero wait, ano palang ginagawa niya rito, alas 5 pa lang naman ng madaling araw ah. Ugali na ba talaga ng mga tao rito, na bigla na lang sumusulpot ng parang kabute? I rolled my eyes on him, and continue cooking these pancakes, burned pancakes. Siguradong magiging proud sa akin si Jackson. I exert my very best effort, to make him this roasted pancake to be exact. Ako na talaga ang epic wife na nag-e-exist sa buong galaxy. Kung bakit ba kasi, hindi ko naisip ang pag-aralan ng pagluluto dati. Huwag ka sanang ma-offend, but are you sure, that you'll serve those to the president? Makadose naman itong lalaking ito, akala mo talaga. Mukha pa rin namang pancake yung gawa ko, tutong nga lang. Hindi ganto yung in-expect ko, nakalalabasan ng luto ko. I need help right here, right now. Let me help you. Biglang umaliwalas, ang mukha kong kanina lang, ay akala mong pinagsakloban na ng langit at lupa. You're gonna help me cook. Pagtatanong ko pa sa kanya. Baka mamaya, sobrang nagiging desperada na ako, at nag-imagine na ako ng tulong kahit kanino. Bakit ba kasi ang lakas ng loob kong magpresenta, na ako na lang ang magluluto ng agahan, samantalang aware naman ako, na wala akong alam sa mga gantong klase ng trabaho. Yes, but in one condition. Napaismid naman ako dahil dun, at napa-cross-arm pa, ang dami namang alam, akala ko ba magkaibigan tayo, but may pa-condition ka pa ngayon. He chuckled, wala na kasing libre ngayon, Georgina, when I do or give something, I must gain something in return. Well, may point naman yaroon. Okay fine, what is your condition? I asked, a little bit annoyed, and smiled at him sarcastically. I just wanna join you, and the president for breakfast, that's all. Casual na sambit niya, bago bahagyang itinupi ang sleeves ng polong suot. Yun lang pala. Sige ba, basta simulan na nating magluto ulit. Mamaya lang kasi gising na ang asawa ko. I saw random emotion on his eyes, that I can't name, pero hindi ko na lang yun pinansin, at kinuha ko yung isang apron sa may drawer, at inabot yun sa kanya. Nakakahiya naman pag nadumihan yung suot niya, mukhang ang gara-gara pa naman, sa sobrang formal ng pananamit niya ngayon, mukha siyang dadalo sa isang inaugurasyon. Huwag muna ako masyadong isipin, magkasama naman na tayo. Napakunot noo ako dahil sa sinabi nito. Wait nga, ano raw? Siya iniisip ko. Kung mayroon man akong iniisip sa mga oras na ito, definitely hindi ikaw yun, echo serong froglet ka rin, no? Sabay naman kaming napatawa dahil sa sinabi ko. Siguro naman marunong ka mag-mix ng pancake, right? He asked while chopping some onions, tomato and bacon. Gagawa ka ba ng omelet? I asked. He smiles and nodded his head. Omelet my favorite. Bigla tuloy akong natakam at na-excite lalo. Ang takaw mo talaga. Stop staring at me, and start mixing that pancake. I'll teach you how to cook it. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras, at iniligay ko na yung pancake mix sa bowl, saka hinalo yung ibang mga sangkap, bago ko yun hinalo ng maigi. Dapat mahina lang ang sindi ng stove, habang niluluto mo yung pancake, para hindi ito masunog, slowly but surely.
Ako lang ba, or parang double meaning yung sinasabi niya? Okay, gets ko na, sambit ko, at nag-thumbs up pa sa kanya, kaya naman napangiti ito sa akin. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.